So yan, isang magandang araw sa inyo lahat mga kabayan ko nandito sa bansang Kuwait. So ito mga idol, kailangan nyo po ito at talagang ni-required na ito ng pamahalaan ng Kuwait. Although noong last year, 2023, around May, naglabas na po ako ng video regarding po dito sa fingerprinting of biometric. Marami ring nakapag-biometric doon. Natulungan natin sa ating video. Ngayon, talagang hinigpitan na po ng bansang Kuwait regarding po doon sa biometric fingerprinting kasi naglabas na po sila ng deadline na 3 months lamang para doon sa mga kababayan natin or sa lahat ng expat or sa lahat ng citizen na hindi pa nakapag-biometric. So starting on March 1, 2024, mag-end po siya ng June 1, 2024. Kailangan lahat po is naka-biometric na. Okay, so meron silang 3 months na palugit para sa ating mga kababayan na hindi nakapag-biometric. So sumantalahin nyo na po yung pagkakataon para makapag-biometric. Sino ba ang dapat magpaka-biometric? Lahat po ng citizens, lahat po ng local, expat, basta 18 years old and above, kailangan pong magpa-biometric. Kung may mga anak kayo, 17 years old and below, no worry, hindi naman po yan binabiometric. Kasi yung dalawang anak ko na below 17 pa, hindi po sinama nung nagpa-appoint kami sa may Asima Mall. So ito mga kababayan, mahalaga ito lalo na sa ating mga expat or yung mga kababayan na may mga transactions sa MOI kasi after this duration, after this deadline, kung may mga transaction kayo sa MOI, hindi nyo na po yan magagamit. So mahalaga po talaga na magpa-biometric kayo para kung if ever may mga needs kayong gagawin sa MOI, pwede pa rin kayo maka-access dyan. Kasi pag hindi kayo nakapag-biometric, pag once na may gusto kayong gagawin sa MOI dito sa bansang Kuwait, mahalaga ito lalo na yung mga may asawa, hindi nyo na po yan ma-access kung wala kayong biometric. Okay, pero sabi naman po dito, for clarification, kung hindi po talaga kayo makapag-biometric, yung mga normal lang na wala namang magiging transaction sa MOI, no worry kasi allowed naman makapag-travel kayo kahit wala kayong fingerprinting or biometric. Take note ha, yung biometric is needs lang po yan siya pag kayo ay papasok sa bansang Kuwait. Pag palabas kayo, hindi naman yan hinahanap. Pag papasok kayo, syempre chinecheck dan sa system kung kayo ay meron ng biometric, yung information nyo. Kasi ini-scan yung eye nyo yan pag kayo ay nagpa-biometric. So yung mga wala naman transaction sa MOI, okay lang po yan, pero mas maganda pa rin na magbigay kayo ng time, priority para makapag-biometric. Kasi sinasabi nga dito, it's clarified that travelers are allowed to depart from Kuwait without the need to take a fingerprint and it's taken upon the return. So pagbalik nyo, lalabas kayo ng Kuwait, pagbalik nyo, doon na lang po gagawin. Pero kagaya ni sinabi ko, pagkatapos ng June, kung may mga transaction kayo sa MOI, hindi na kayo makapag-access kasi nagbigay na po sila ng palugit. So sa mga kababayan natin na magpa-appoint or magpapa-fingerprint, alam ko marami pa rin. Although meron silang sinuggest na sa Sahel application, doon kayo magpa-book ng appointment, pero mahirap doon kasi puro Arabic. So dito na lang tayo sa Meta, kung saan ganun din naman yung process kung paano magpa-book ng appointment para kayo ay magpa-biometric dito sa bansang Kuwait. So i-guide ko lang po sa inyo. Again ha, lahat po ito, wala pong excuses. Kailangan pong magkaroon ng biometric dito sa bansang Kuwait. So ito na po ang guide natin kung paano tayo magpa-book ng appointment mga idol. Okay, so dito kayo papasok mga idol sa meta.gov.kw. Ilagay ko yung link na yan sa baba ng ating video. So pwede rin po yan sa mga mobile, pasok na lang kayo dyan. Tapos kung hindi pa kayo nakapagpa-register dito mga idol, kasi ako nakapagpa-register na ako dito, ang kailangan nyo lang is yung inyong civil ID, mobile number, at saka syempre yung inyong email address. Kung hindi pa kayo nakapag-register dito mga idol, punta lang kayo sa register as a new user.
Tapos kung nakapag-register naman kayo tapos nakakalimutan nyo ang inyong password, make sure na mag-forgot your password na lang kayo. At saka yung email address nyo, kailangan ma-open yan kasi dyan sinesend yung inyong password. Okay, so kung kayo ay hindi pa nakapag-register, ang gagawin nyo pagpasok nyo sa mobile man, baka sa mobile iba maliit yung ano. So ganito pa rin, sundan nyo na lang ito. Pagkapasok nyo sa mita.e.gov.kw sa English, ilagay niyo ng English kasi mostly nasa Arabic yan. Piliin niyo yung English na language. Pag register kayo yung new user, click nyo lang yan. Ang kailangan lang po dito yung civil ID, serial number. Serial number is nasa likod po yan ng inyong civil ID. Makita nyo yan. Siyempre yung mobile number nyo at saka yung email address. Pag once na yan, meron na, i-accept nyo lang tong terms and condition, then mag-register po kayo. So pag once na nakapag-register na kayo, back lang po kayo doon sa registration form. Siyempre mag-login tayo dito mga idol. Okay, so login muna natin. Lagay nyo lang ang inyong wait. Okay, see, English. Gawin natin ng English yan para hindi kayo mahihirapan. Okay, so pag once na okay na, login lang kayo dito mga idol. Civil ID nyo lang yan ha. Okay, ang kailangan nyo lang dito is inyong civil ID, syempre yung inyong password. Okay, tapos login na po kaagad kayo mga idol. Okay, pag once na nakapag-login na tayo, lagay natin ang ating password. Remember me, para if ever mag-log out, babalik pa rin kayo. Login na lang kayo mga idol. Diretso na po yan. Kasi makita nyo marami akong ginawang appointment dito, pero tapos na kami dito. So, done na yan. Pero dyan pa rin yan makikita. So, balik lang kayo dito sa appointment search. Click nyo yan. Meron kayo makikita dito ng mga tenants. Ibig sabihin yan po yung mga government agencies dito sa bansang Kuwait. Pero ang kailangan natin is sa Ministry of Interior. So, pasok tayo dito sa pinakababa. Makita niyo may police logo na yan. Sa mobile, ganito rin ang hanapin nyo. Sa mobile, ganito rin ang hanapin nyo. Merong Ministry of Interior. Meron diyang service categories. Basta yung Ministry of Interior. Service categories nyo lang po siya. Siyempre, dito kayo papasok sa General Department of Personnel Identification. So ito ha. So click nyo lang po yung services. Makita nyo na kaagad. Sa pinakababa naman yung biometric enrollment. So meron dyan biometric enrollment. Mag-apply po kayo. Click nyo yung apply mga idol. Siyempre marami dito. Pwede kayong magpa-biometric. Pero maganda kung dito kayo sa mga mall. Kasi kami sa mall kami. Ito 360, Alcott. Itong Ministry of Complex, hindi ko pero ang suggest ko sa inyo, yung Avenues, Asima, Alcott, at saka 360. So mamili na lang po kayo dito mga idol kasi for sure dahil may deadline, for sure punuan yan ngayon. Kasi nung bago pa lang ako, around May 2023, nung nagpabook kami, wala open po ang slot. Kasi parang hindi pa seryoso yung mga noon. Pero ngayon kasi nagkaroon na ng deadline, kaya fully book na to. Check natin sa Asima Mall kasi Asima Mall minsan laging bakante. So click nyo lang. Siyempre makita nyo may mga date din dito. Ang kailangan nyo lang civil ID pagdating nyo doon. At saka siyempre yung inyong booking appointment na sinesend sa inyong mga email. Okay? Tapos makita natin dito mga idol, kita nyo puno na po siya. Lahat yan nakabook na po siya. So, ang gagawin nyo, mag-antay kayo ulit ng slot kung kailan siya mag-o-open. Yung booking nila kasi punuan na po. Check nyo lang lagi, everyday. Check nyo lagi kung kailan mag-o-open yung tinan nyo, book. Lahat po yan nakabook kasi nga mandatory na ito at sakang kinakailangan niya. So, lahat po ng fingerprinting location is fully booked na po siya. So, ang gagawin nyo, lagi nyo lang itong i-open every now and then para pag nag-open ulit ng slot for booking. Matagal pa naman, 3 months. So, makapag-appointment na po kayo. Again, sana nakatulong po ito sa inyong mga idol. Kung kaya namang magpabook doon sa Sahil application, pwede naman kaso Arabic doon, kailangan meron lang kayong makasamang Arabic na marunong gumawa sa inyo tapos doon kayo magpabook kasi mobile application yun. Pero the same pa rin, kung ano yung nakikita nyo dito sa website pati doon sa application is the same yan. Fully booked na po yun kasi nga nire-required na ito ng bansang Kuwait. Again guys, wag po nating baliwalain ito para po ito sa atin. So sana po nakatulong itong video na ito para sa inyo. Ingat po tayo lagi. Bye bye po.
And God bless. Don't forget to share this video para sa ating mga kababayan, lalo na yung nagtatanong sa inyo, yung hindi pa nakapag-book. Siyempre, yung link ilalagay ko sa baba ng ating video. Thank you so much po sa lahat. Bye-bye po and God bless.